Hello guys! Welcome back sa aking channel! So for today's video ay ito yung video namin kung saan kami ay nagpunta sa flower market after namin kumain sa restaurant kasama yung aming lolo. Yung lolo ng alaga ko na tatay ng aking among babae. So dito guys, sa lugar namin, meron talagang night market kung saan makakabili ng mga sariwang, mga bulaklak, halaman, tanim na para pang display para sa Chinese New Year. So ito yung last night o last day nila sa pagtitinda. Start kasi ang Chinese New Year ng February 10. So ito ay February 9 ng as I said, itong mga video na after namin na mag-dinner out sa isang restaurant dito sa lugar namin sa Yunlong, ay nagpunta kami directly dito sa isang night market, flower market. So parang sa atin trade fair kasi may kasama rin ditong mga tindahan ng mga laruan para sa mga bata, mga pan-displays. Hindi lang talaga puli halaman ang mga tinda dito. So yan, syempre, habang ang aking mga amo ay busy sa pagtitingin kung meron silang magugustuhan o bibilin, ako naman ay nasa likuran lang nila para naman nakapag-video. So daming tao that time dahil nga ito yung last day. At kinabukasan ay start na ng Chinese New Year. Lahat ay busy na, wala nang mga nagtitinda. Usually dito ang mga businesses ay close sa Chinese New Year. So apat na araw yung naka-schedule ngayon, February 9, 10, 11, 12, and 13. So 4 days yun, lahat ay holiday namin. So ito ay New Year's Eve, kaya naman tayo ay kasama pa ng ating amo. Pero kinabukasan niyan ay overtime ako sa amo ko kasi meron kaming mga bisita, pamilya ng aking among lalaki. So ang bawat unang araw ng Chinese New Year dito ay para sa amo ko. Hinihiram niya yon at binabayaran niya as overtime. So kahit paano, meron man nagbibigay ng mga laisi o red packet. So every year talaga napunta kami dito. Maliban lang nitong last 2 years ago na nagkaroon ng pandemic. So walang ginanap na flower market dito nung nakaraang 2020 ng December, ng January and February at nung 2021. So nitong 2022 nagkaroon na. Hindi ako nagkakamali, nagkaroon na, pero konti lang yung nagtinda. Then last year 2023 ganun din. Meron na rin nagtinda. So makita nyo, ang dami talagang nagaganda ang mga bulaklak dito. More on mga yan naman ay hindi talaga dito tanim sa Hong Kong. Karaniwan yan is dinadala lang yan dito. Karaniwan is galing sa mainland China. So ayan, ang gaganda talaga ng mga bulaklak. Talagang hindi mo malaman kung ano yung bibilin mo, kung ikaw talaga yung dito, mamimili or magsha-shopping. So ayan, mabusog muna yung mata natin sa pagtingin sa mga bulaklak dito. Normally talaga is mga orchids ang mga naandito, pero marami pa rin klase ng mga iba-ibang bulaklak na yung iba hindi ko na alam. So yan naman, dito naman yung mga bilihan ng mga makakain. So nag-ikot din kami dyan at may binili si Colette na hindi ko alam kung parang ano yan sa atin ng mga traditional candies. So ayan, meron pa ako nakita mga strawberry guys. Ayan, ganda. Ganda ako dyan. Gusto kong bumili, niyala ako sa amo ko kasi masyadong matamis siya, kakantsawan nila ako kasi alam nila nagda-diet ako Kasi yung strawberry na yan is at tinutubog sa sugar, tapos siya naka-frozen. So masarap yan, natikman ko na rin once yan sa alaga ko. Pero ngayon di kami bumili kasi nga pare-pareho naman kami nagda-diet ng mga amo ko. So yan, pabusog na lang tayo sa pagtingin ngayon. So ang ganda niya guys, masarap yan, masarap. Medyo pricey kasi nakita ko 40, pero nakita ko 25 lang
So, ayan, ikot ulit kami, ikot. Ang bilis maglakad ng mga amo ko dito eh. Naiiwanan na ako. Ayoko namang mahiwalay sa kanila kasi syempre nakakahiya. Pero sabi na alaga ko, kung may dala raw akong cellphone, is okay naman kasi pwede naman daw nila akong tawagan. Pero hindi pa rin ako nagsalo ng ikot, nahiyata rin ako. So, ayan, ikot pa rin kami ng ikot, tingin-tingin. Niloloko ko yung alaga ko dyan. Sabi ko, bibili ko siya ng lobo. Kasi nung bata pa siya, mula 3 years old hanggang siguro mga age na mga hanggang 8, 9 niya, napapabili pa ng laruan niya eh. Pero ngayon hindi na kasi 12 years old na yung alaga ko. Dalagita na. So, ayan, pakita ko sa inyo yung ibang mga nila, mga traditional na mga pagkain din nila. Ayan, ang sasarap niyan, guys. Mahilig silang magganyan, mag-preserve. Tsaka yan, ganyan, no? Yung katulad sa atin dyan, di ba sa kanila natin nakuha yung paggawa ng mga hopya. Sa Chinese naman talaga yan. Tsaka yan, ang gaganda niyan, ang sasarap tingnan niyan, lalo na, yung mga ampaw sa atin, guys. Parang ampaw, pa-price, ang tawag namin dyan, nung bata pa ako. So, yan na yung binili ni amo sa kanya. Sabi, hatian daw ako sabi na amo ko nila, hatian mo si Cheche mo. Sabi ko, tikim lang ako kung lasa niya. Pero parang alam ko na yan. Parang sa atin panutya. Alam nyo guys, yung panutya, yung mga kaedad ko dyan. Panutya, parang ganun ang lasa niya. Pero crunchy siya. Tapos may balot siya na parang crepe sa labas. So, ayan. Sabi ko, sa alaga ko isang kagat lang kasi ayoko matamis. So, ayan, ang gaganda na mga na mga mandarin, guys. Alam niyo ba dito ang kalamansi na ganyan, hindi nila kinakain. So, yung mga ganyang halaman namin na binibili ng amo ko, this year nila siya bumili kasi yung nakaraan naming taon, napabunga ko na naman siya. Kaya, yun, nakalibre kami sa pagbili ng mandarin. So, hindi na kami bumili. Pero yung kalamansi na yun, hina-harvest ko yun pag gusto ko magluto ng merong kalamansi. Hindi alam na mga amo ko na kinakain. Kasi sa kanila, lemon ang ginagamit nila tsaka lime. Tayo kasi kalamansi, diba? Yan, ang gaganda ng mga bulaklak na parang mga pom-poms. Colorful talaga, guys. Oh, Diyos ko, napakahilig ko sa bulaklak. Kung pwede nga lang lahat, biling ko. Naku. Pero medyo may kamahalan kasi last day na nga siya. Hindi ko masasabing nag-sale sila. Mahal kasi mas last day na nga kasi mas alam nila, mas bibili ang tao, di ba? Yan, nagaganda ng mga daisy. Yan. Kahit nasa likod ako ng mga, video pa rin. Ayan, lalo na to. Paborito ng nanay ko yan, purple. O, pinapakita ko yan sa kanya, yung mga video na yan. Laway-laway nanay ko, kung pwede rin mag-uwi. Sabi ko, try kong mag-uwi niyan. Kahit yung bandang ugat lang, wag nang isama yung mga bulaklak tsaka yung dahon. Magtira lang ng dalawang dahon, pwede na siguro. May sisingit siguro yan sa maleta. Ayan, video lang tayo. Siyempre pa, napakaginaw niya nung gabi na yan, nung kami. Nag window shop lang naman kami dyan. Hindi nang bumili sa amo ko. Yan, syempre pa, lahat ng mga halaman at mga bulaklak, bibidyoan ko para makita nyo. So, yan, busog na busog ang mata ko dyan. Ligayan-ligaya tayo dyan kasi mahilig talaga ako sa bulaklak, guys. Paulit-ulit kong sabihin sa'yo, mahilig ako sa mga flowers. Ayan pa, sobrang colorful talaga, guys. Ayan yung mga amo ko. Tignan nyo naman alaga ko, halos malalakihan ang nanay niya. Ay, nako, tontuwa kami dyan Sabi ko sa amo ko, ang alaga ako dalagita na at mukha siyang K-drama actress. Tuwan-tuwa naman si Kulasa. Sabi niya, oo nga. Magka-holding hands pa yung tatay at saka yung alaga ko. Kaya, tuwan-tuwa kami sa likuran. Ayan na nga yung mandarin, pampaswerte sa kanila yan. Yan yung mga halaman na pinaniniwalaan na nagbibigay ng swerte sa New Year. Ito naman yung mga pan-display ng mga alam ko ibang religion yun na nito. Kasi amo ko hindi nabili nito Alam ko sa mga yung mga nakalimutan ko ang tawag ba doon sa religion ng mga Chinese. Buddhism. Yun. Yung mga Buddhist nabili ng ganyan.
Yung mga naniniwala sa Buddhism. Kasi masabi ko lang sa inyo, Christian yung amo ko. So hindi sila Buddhist. Kaya naniniwala pa rin sila sa mga Jesus, Mama Mary, at God, gano'n. Hindi sila naniniwala sa mga Buddha. So ayan, nakita namin dito. Yan, ang gaganda ng mga chime. Ay, ang gaganda talaga. Hanggang tingin lang muna ako. Ang gaganda guys, ano? Tuntua rin yung amo ko dyan pero ayaw niyang bumili kasi nga magbabawas na siya ng mga gamit. Ayaw niya na maraming gamit sa bahay. So ayan, pauwi na kami niyan. Binibidyohan ko yan. Natawa ako dyan tawag ng amo ko, say, lali ka na. Sabi ko, sandali lang ngayon ko lang ako nakita to kasi last year wala ka ako yan. Tawa lang sila sa akin. Tapos yan nga pala yung ice cream dito guys. Kahit dito taglamig, nakain ng mga tao ng ice cream, kaya ako ganun na rin. So pagdating namin sa bahay, nagluto ng palitaw yung alaga ko kasi pinaniniwalaan nila yan na parang bonding sa pamilya. So yan, kailangan isi-serve yan ng anak sa kanilang magulang. Yan ay may tubig siya na pinakuluan na mayroong asukal na pula o red brown sugar, and then nilagyan ng luya. So parang salabat. And then, yung sa atin is parang palitaw. Pero may palaman sa loob yan, guys. Tong yun ang tawag nila dyan. Tong yun. So, ayun, guys. Hanggang dito na lang. Ganito na lang yung share ko sa inyo. Na-late lang ng upload kasi busy tayo. Kasi nga, nag-Chinese New Year. So, ayan, guys. Ayan yung akin kinain ko. Sabi ng isang friend ko, dapat baitos daw yan Pero, hindi na. Kaya mo na kasi 3 yung sinerve sa akin ng alaga ko. Okay na rin yan. So, ayan na guys. Bye-bye. Salamat sa panonood. Please subscribe naman kayo kung di pa kayo nakasubscribe. See you in my next vlog. Yan ang buhay ko dito sa Hong Kong. Ma-share ko lang kasi syempre pag nag-for good na ako, makikita ko pa rin yung mga memories na katulad nito. Yung mga ginagawa namin dito sa Hong Kong. So, salamat guys sa panonood. Then, ipiplex ko rin pala yung aking mga picture with alaga and then yung aking amo. So, konti lang yan kasi mga iba yung mga stolen pictures ko lang yan kasi nga habang nasa likod ako ng mga amo ko. Tinatawa na kasi nila picture daw ako ng picture. So, yun lang guys. Bye-bye. See you on my next vlog. Ingat kayo lagi dyan sa Pinas. Bye-bye. Please like, share, and subscribe.